Kung tayo po ay meron po mga banal na kasulatan sa ating mga Biblia, ay hinihiling ko po na makipagbukas po tayo sa aklat ng unang Korinto, kabanatang 10, mula po sa talatang 6 hanggang talatang 11. Nuulit ko po sa unang Korinto, kabanatang 10, mula po sa talatang 6 hanggang talatang 11. O 1 Corinthians chapter 10, verse 6 up to verse 11. Tayo po lahat ay tumayo at ating sama-sama tungayan, babasahin ang mga talatang iiwan sa atin ngayong umaga at bilang pagtuturo sa bawat isa. Akin ko pong babasahin sa wikang Tagalog sa Biblia ng mga pastor. Ang lahat ng mga nangyayaring iyon ay babala sa atin upang huwag tayong magangad ng masasamang bagay gaya ng ginawa nila. Huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan gaya ng ginawa ng ilan sa kanila ayon sa nasusulat. Umupo ang mga tao upang magkainan at mag-inuman at tumayo upang magsayaw. Huwag tayong makikiapid gaya ng ginawa ng ilan sa kanila. Kaya't 23,000 tao ang namatay sa loob lamang ng isang araw. Huwag nating susubukin si Kristo gaya ng ginawa ng ilan sa kanila. Dahil sa ginawa nila, pinuksa sila ng mga ahas. Huwag din tayong magreklamo tulad ng ilan sa kanila, kaya't nilipol naman sila ng anghel na namumuksa. Verse 11, nangyari iyon sa kanila bilang babala sa iba at isinulat upang tayo namang nabubuhay ngayong mga huling araw ay maturuan. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa sa kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin at mingi ng gabay, pagpapala sa ating Diyos na buhay. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw ang aming Diyos na buhay, ang aming Diyos na lumikha ng lahat ng bagay dito sa mundo. Ikaw ang aming Diyos na ang pag-ibig ay walang hanggan, punong-puno ng kabanalan at katwiran, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sapagkat sa umagang ito kami ay patuloy na iyong tinitipon, iyong binibigyan ng lakas, bagong buhay at kalakasan upang ikaw ay aming sambahin sa Espiritu at katotohanan. Iyo po kaming samahan, aming Ama. Ang mga salita mo na iiwan sa amin ngayong umaga ay patuloy na ikatututo ng iyong mga anak, ng bawat isa na makakapakinig po, Panginoon, ng iyong mensahe. Ang lahat na ito, O Diyos, ay aming ibinababa sa iyo. Ito pong aming dalangin sa tanging pangalan mo, Kristo Jesus, na aming tagapagligtas at Panginoon. Amen. Amen. Makaupo na po tayo. Ang ating pong paksa mula po sa ating mga talata na binasa ay ating kinuha doon po sa kalagayan o kasaysayan at mga pangyayari na naganap sa Israel at kung paano sila ay nagkaroon ng mga problema
at naging sanhi ng kanilang pagkakasala sa Diyos. At doon po sa mga binasa natin, ayon kay Apostol Pablo, ay ito ay magsilbing aral, magsilbing babala, paalala sa mga tao sa ating panahon. Sa huling araw, ang sabi doon, isinulat upang tayo namang nabubuhay ngayong mga huling araw ay maturuan. So yung layunin po ng pagbabalik ng mga pangyayari, no? Balik, aral, at tingnan ang naging pagkakamali ng mga taga-Israel. Mula po sa mga pagkakamali na yon ay tinuturuan tayo kung paano tayo ngayon tutugon o pipili at kikilos, at kung paano ang mga pangyayari ito ay ito ba ay magsisilbing ikatututo ng bawat isa. Ang ating paksa, matalino ang tao na pinili ang matuwid sa Diyos. Matalino ang tao na pinili ang matuwid sa Diyos. Dahil tayo ay nasa huling mga panahon, kagaya ng mga taga-Korinto na kausap ni Pablo, ay pinapaalalahanan na bumalik, tingnan. Ang verse 1 hanggang verse 5 ay ito po ang sinasabi ni Apostol Pablo sa chapter 10 na ating binasa. Tayo po ay aatras mula sa binasa natin, talatang 6. So babalik tayo sa verse 1 hanggang verse 5. At ang sabi dito, mga kapatid, nais kong malaman ninyo ang nangyari sa ating mga ninuno. No? So, nagbabalik alaala. Pinapaalala muli ni Apostol Pablo ang nangyari, ang kaganapan sa panahon ng mga magulang ng Israel. At ito ay sa panahon ni Moises, mula ng mga Hebreo ay inilabas sa Ehipto. Ang sabi po dito, noong panahon ni Moises, silang lahat ay naliliman ng ulap sa kanilang paglalakbay at sa pagtawid sa dagat na pula. Sa gayon, nabautismuhan silang lahat sa ulap at sa dagat bilang mga tagasunod ni Moises. Kumain silang lahat ng iisang pagkaing espiritual at uminom din ng iisang inuming espiritual, sapagkat uminom sila sa batong espiritual na sumubaybay sa kanila, at ang batong iyon ay si Hesukristo. Gayunman, hindi kinalugdan ng Diyos ang marami sa kanila, kaya nagkalat ang kanilang mga bangkay sa ilang. Sa summary ng paalala ni Apostol Pablo, sinasabi na sa kabila ng pag-iingat, pagliligtas ng Diyos, sila ay inalis mula sa pagkaalipin sa parao sa bansang Ehipto. Sila ay iningatan ng Diyos. Pinakain ng Panginoon. No? Hindi sila pinabayaan, ang sabi. Gayunman, ang sabi, hindi kinalugdan ng Diyos ang marami. Ibig sabihin, marami sa mga taga-Hebreo o mga Hebreo o Israelita ay
nagkaroon ng maling pagkilos o maling pagsunod. Hindi sila tumalima sa mga paalala ng Diyos. Kaya sabi, hindi kinalugdan ng Diyos. Kaya nga po, mula doon sa ating paksa, sinasabi matalino ang tao na pinili ang matuwid sa Diyos. Amen po ba? Matalino. So sa kabila po noon na sila ay iningatan ng Panginoon, may mga tao pa rin na hindi sumunod sa Panginoon. Pinili ang mamuhay ng hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Kaya sabi, hindi sila kinalugdan ng Diyos. Kaya po doon sa paalala ni Apostol Pablo na sabi, bumalik sa nakaraan at alalahanin ang mga maling nagawa ng mga magulang noong araw. Ang gustong bigyang pansin ni Apostol Pablo ay tingnan natin yung mga naging desisyon ng ating mga magulang noong araw. Yung kanilang pagpili, yung kanilang pagsunod ay naging kaaya-aya ba sa harapan ng Panginoon. Kaya sabi, mga taga-Israel ay marami doon, sabi, ang iba sa kanila ay hindi naging, sabi matalino, di ba? Hindi naging tama ang kanilang pagsunod. At sila ay kinilala ni Apostol Pablo na nagkamali sila. Sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, mga kapatid. So sinasabi doon, mga kapatid, mga kasama sa pananampalataya, brother and sister. Ibig sabihin, kabilang sa kaharian ng Diyos. Kabilang sa mga mananampalataya at tagasunod ng ating Panginoon. Ibig sabihin, ito ay mga Kristiyano na. Ang sabi ni Apostol Pablo, kung kayo ay mga Kristiyano na, nais kong malaman ninyo ang nangyari sa ating mga ninuno. Sabi ng verse 6, ang lahat ng mga nangyaring iyon ay babala sa atin upang wag tayong maghangad ng masamang bagay gaya ng ginawa nila. Yung hindi pagsunod sa paalala ng Diyos. Sa paalala ni Apostol Pablo, naniniwala ako na kung ang mga kapatid na ito, ang mga mananampalataya ay mga Kristiyano at sila ay maging matalino, naniniwala ako na ang lahat ng kanilang magiging pasya, maging tayo, naniniwala ako, ng lahat ng ating magiging pasya, kung tayo ay nakabilang doon sa kaharian ng Diyos, ay ang ating mga pasya ay tama, maging tama at mabuti. Amen po ba? Gaya ng mga nagdaang mensahe, pagtuturo sa atin sa mga nakalipas na mga araw. Pinapaalala sa atin na ang panahon ay maikli na lang. No? So nagre-review ulit tayo, di ba? Ang panahon ay maikli na lang. Ang sabi ng Efeso, kabanatang 5, talatang 15 hanggang talatang 17, na kukuunti na lang ang ating mga araw. At ang panahon ay, ang mundo ay patuloy na sumasama. Sabi, punong-puno ng kasamaan. Sabihin, mas parang nangingibabaw ang pagkilos ng kasamaan kaysa sa kabutihan. Parang gano'n, di ba? Yun po yung sinasabi.
Kaya dahil sa ganitong kalagayan natin, na sabi ng Apostol Pablo, tayo ay nabubuhay ngayon sa mga huling araw. At dapat sa mga paalalang ito, tayo ay maturuan, tayo ay matuto, tayo ay maging matalino. Lalong-lalo na sa ating mga pagpapasya, pagpili. Pagpili sa lahat ng o pagpapasya sa lahat ng area ng ating buhay. Una sa Diyos. Siyang ating unang dapat na piliin higit sa ating buhay. Kasama sa ating mga hanap buhay, kasama sa ating pamilya, kasama sa makakasama natin sa buhay, ganun din sa ating mga kaibigan. Itong mga area ng ating buhay, ang mga ito, na kasama natin sa buhay natin, dapat naroon yung pagiging matuwid sa Diyos. Kaya sabi natin, mula sa relasyon, sa kaugnayan natin sa Panginoon, sa ating pamilya, sa ating sarili, sa ating business, hanap buhay, sa makakasama, pagpili ng ating mga partners, sa future, maging sa ating mga nakakasalamuha, mga kaibigan. Tayo ba ay naroon sa na ang Diyos ay ating nabibigyan ng kaluguran? O nalulugod ba ang Diyos sa mga bagay na yun? Sa mga area ng ating buhay ay nakikita ba ng Diyos na tama, consistent ba ang ating mga pagtanaw, pagpapasya? Diba? Ang kasaysayan ng Israel ay tunay na ating mapagkukuhanan ng maraming halimbawa. Kung liliwanagin natin ang tinuturo ni Apostol Pablo sa Aklat ng Korinto, dito po sa chapter 10, ay siya'y nagpapaalala sa mga bagong henerasyon ng Israel. Ito po, sabi, mga kapatid, si Apostol Pablo ay nasa panahon na ng huling henerasyon, sapagkat na-reveal na ang pagliligtas ng Diyos. Na-reveal na kung ano ang gagawin ng Diyos sa future, sa huling mga araw. At ang ating inaantabayanan na lang ngayon ay yung mga huling gagawin ng Diyos sa atin, sa mga susunod na mga araw. Wala na po tayong hinihintay na susunod na henerasyon. Ang sabi, tayong nabubuhay ngayon, mga huling araw, yan. So kung sa panahon ni Apostol Pablo, sinabi niya na, nasa huling henerasyon sila. At tayo rin ay nasa ganun. Siguro kung hindi rin natin masasabi kung meron pang darating na henerasyon. Kasi ngayon, ang henerasyon natin ngayon ay itong millennial age. Ang mga anak natin ngayon ay nabubuhay ngayon sa technology. Tayo, ang henerasyon natin ng mga isinilang ng 1950, 1960 hanggang 1990, tayo ay ang pinaka technology lamang natin na subaybayan. Yung telepono na dinadampot pag nagre-ring, di ba?
Yung TV na lalapit pa tayo bago buksan. No? Huli na nga yung mga remote. Yun lang. At ang mga kasiyahan natin, mga kabataan ng araw, ay lalabas sa lansangan, lalabas sa labas ng bahay, at maghahanap ng kalaro na. O, di ba? Yun ang ating mga panahon. Ngayon, iba na ang panahon. Hindi rin natin alam ano ang susunod pa, may pagbabago pa ba. Siguro, ang mga pagbabago na lang na hindi na natin maabutan, mga 1950s, mga 1990s, ay yung makikita natin ng mga sasakyan ay lumilipad na. Kung paano mga bata may sarili ng may sa cellphone, no? Isa pa nga ang maganda na sa atin, meron tayong relos, no? Noon, nung araw, di ba? Nakikita natin yung oras. Ngayon, mga bata, wala nang relos, pero nasa cellphone, kompleto na. Titingnan na lang, kalendaryo. Tayo, ang kalendaryo natin, nakasabit sa dingding. Sila, doon na lang, kompleto na. Kaya ang mga antabayanan na lang natin, yung mga darating pang mga pagbabago sa teknolohiya. Sabi ni Propeta Daniel, sa huling mga araw, bibilis ang takbo ng panahon. Ang mga naglalakad ay mga naglalakbay ng malayo, matagal, buwan, taon ang inaabot, ay makapaglalakbay na lamang ng sandaling oras. Hindi pa na-imbento ang eroplano noon, yung sinabi yun ni Daniel. At totoo yung kanyang sinabi, yung kanyang propesiya. Hindi nakita ni Daniel ang eroplano, pero nagkaroon ng eroplano. Nagkaroon ng mga sasakyan at iba't ibang klase ng sasakyan. Ngayon, ang nakikita ko sa huling araw, ang mga sasakyan ng mga susunod ng mga isisilang ay yung drone na. Yung drone na. Dati, mga sasakyan natin nakagarahe, sila drone nakasakay at parang helicopter. Nakikita na natin yan. Kahit sa mga movie, sa mga advertisement, meron na po niyan. Mga nag-iimbento ng mga sasakyan. At yung drone ay baterya lang ang kailangan. Di ba may mga e-bike na tayo, mga e-trike, mga electricity, mga kuryente lang. So hindi na po yan nakapagtataka. At yan, hindi ko po hinulaan. Hindi ako si Daniel. Sinabi na yan ni Daniel. Hindi ko naaagawin yun kay Daniel. Sinabi na yun ni Daniel, mangyayari. Kaya naniniwala ko kay Propeta Daniel na meron pang mga higit pa tayong makikita sa huling mga araw. Kaya makita natin na sa mga nagdaan ay paano tayo matututo. Kung sa mga nauna ay may mga pagkakamali, itong mga huling mga henerasyon, paano matututo? Paano hindi na mauulit itong mga pagkakamali na ito? Ang Israel nung araw, nung inilabas ng Diyos sa Ehipto, ay sinabihan ni Yahweh na sila ay sasamba sa Diyos. Sila ay sasamba sa iisang Diyos. Wala silang magiging ibang Diyos, kundi ang tunay na Diyos lamang na si Yahweh. Ayan ay nadudumpo sa aklat ng Exodus chapter 20, verse 3 hanggang verse 6 na kanyang pinagkakasundo ang mga taga-Israel o mga Israelita, manunumpa na sila ay sasamba sa Diyos at wala silang ibang Diyos na sasambahin kundi si Yahweh lamang, sapagkat iisa lamang ang Diyos, ang totoong Diyos. Ang sabi ng Mateo chapter 22 verse 32 ay iisa lamang Diyos, ang Diyos ni Abraham,
ang Diyos ni Isaac, ang Diyos ni Jacob. Ang Diyos na nakipag-usap kay Amang Abraham. Yun ang itinuro sa mga taga-Hebreo nung sila ay lumabas. Pero sa kabila ng kanilang kasunduan, ang Israel ay lumaban sa Diyos. At pinili na sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya ang naging resulta, ang sabi ni Apostol Pablo, yung paalala niya, kaya hindi kinalugdan ng Diyos ang marami sa kanila. Kaya't nagkalat ang kanilang mga bangkay sa ilang. At ang isa po sa dahilan nito ay yung hindi nila pagtalima sa paalala ng Diyos, sa utos ng Diyos, na sila ay hindi sasamba sa ibang mga Diyos. Ayon kay Apostol Pablo, ang Israel ay nagkaroon ng matinding kasalanan. Ano po yung pinakamabigat na kasalanan nila? Yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. Amen. Pinapaalala niya sa mga bagong henerasyon, sa mga bagong nilalang, mga bagong mananampalataya kay Jesucristo, na huwag matulad sa mga nauna. Bagkos matuto sila sa mga naging karanasan ng kanilang mga magulang na pinili ang maging mangmang at hindi pinili na maging matalino. Kaya po sila ay pinarusahan ng Diyos. Kaya doon po sa verse 7, ang sabi ng talata sa chapter 10 na ating binasa, ang sabi, huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan, gaya ng ginawa ng ilan sa kanila ayon sa nasusulat. Ayon doon sa kasaysayan. Kaya yun ang isa sa pinakamabigat na kasalanan ng tao, ng mga taga-Hebreo o mga Hebreo. Hindi sila nakinig. Kaya nangyari ay nung araw na yon, nung pinapili ni Moises ang mga nasa panig niya at inutusan na ang mga ito na sumamba sa mga Diyos-Diyosan ay namatay ay 3,000 nung araw na yun. 3,000. Bukod pa yung binasa natin dito na sabi, kaya't 23,000 tao ang namatay sa loob lamang ng isang araw. Iba pa yun. Ito yung mga sama-sama na nilang mga kasalanan sa Panginoon. Isang kudlit lamang ng Diyos. May isang pangyayari na yung mga tao na nakatayo sa ibabaw ng lupa ay nahati ang lupa at kinain ng lupa ang mga tao na yun. Yun yung mga hindi nakinig sa Diyos. Tingnan natin yung halimbawa na buhay ni Lot. Pinapili ni Abraham si Lot na kanyang lugar na titirhan. At sa kanyang pananaw, si Lot ay nakita niya yung lugar ng Sodoma at Gomora ang mainam na maging kanyang tirahan ng kanyang sambahayan, kanyang pamilya, kanyang mga katulong. Tingnan natin ang Genesis chapter 13 para makita po natin itong kasaysayan ng pagbabalik. Kasama na rin doon sa paalala ni Apostol Pablo. So balikan natin ang mga naging desisyon ni Lot. Si Lot ay pamangkin ni Abraham. So siya ay sa pamilya na kumilala, sumusunod sa Diyos. Kasama ni Abraham.
Sa chapter 13 ng Genesis, mula po sa talatang 10, ganito po ang pagkasabi. At nang iginala ni Lot ang kanyang paningin, nakita niyang ang kapatagan ng Jordan hanggang sa Zoar ay sagana sa tubig, tulad ng halamanan ni Yahweh at ng lupain ng Ehipto. Nangyari ito nung hindi pa natutupok ang Sodoma at Gomora. Kaya pinili niya ang dakong silangan sa kapatagan ng Jordan. At naghiwalay nga sila ni Abram, nanatili si Abram sa Kanaan, samantala si Lot ay nanirahan naman sa mga lungsod ng kapatagan na malapit sa Sodoma. Sabi ng verse 13, napakasama ng mga tao sa lungsod ng Sodoma. Namumuhay sila ng laban kay Yahweh. Amen. Tanong, tama ba ang napili ni Lot na lugar na kanyang titirahan? Ang sabi ng Genesis, verse 13 ng chapter 13, napakasama ng mga tao sa lungsod ng Sodoma. Pero nakita ni Lot na maganda yung lugar. Ngayon, yung napili ng lugar ay tirahan ng mga sumusuway kay Yahweh. Nakita natin, alam natin na nagkamali si Lot. So wag tayong, ang pagtuturo doon ay wag tayo agad titingin sa ganda. Wag tayo agad titingin sa parang nakikita natin, okay ito. Pero sabi ng talata, napakaganda nung hindi pa natutupok ang Sodoma at Gomora. Magtanong kayo kay Brother Den kung ano ang itsura ng Sodoma at Gomora ngayon. Ngayon ay lungsod ng abo. Walang pwedeng itanim sa lugar na yun. Walang nakatira sa lugar na yun. Walang nabubuhay ito. Ibig sabihin, kahit na magplano ka na magbakasyon doon, hindi ka tatagal. Para ka nasa ibang planeta. Mainit. Ramdam mo pa yung init ng abo na naroon, yung singaw. Para kang lumapit sa bulkan na aktibo. Ganon. Hindi pa ako nakakapunta doon. Naririnig ko lang yung mga galing na doon, di ba? So sabi, matuto tayo sa kamalian ni Lot. Itinuturo sa atin ng kasaysayan na mali ang pinili ni Lot na lugar. Kaya ito ay nagresulta ng pagkapahamak sa kanyang buhay kasama ng kanyang pamilya. Ilang mahalagang bagay ang itinuturo sa atin para sa matalinong pagpipili. Una, piliin ang mga bagay na mabuti. Tama ba yung pinapayo sa atin? Piliin ang mga bagay na mabuti. Balik tayo sa verse 6. Sabi, ang lahat ng nangyaring iyon ay babala sa atin upang huwag tayong maghangad ng masasamang bagay. Ibig sabihin, kung masasamang bagay ang ating pipiliin, masasamang bagay ang ating isasama sa ating buhay, ay meron na pong paalala. Ang sabi ni Apostol Pablo, huwag na nating hangarin, huwag na nating pagnasaan, huwag na nating sundan ang ginawa ng mga magulang, mga ninuno natin, yung kanilang mga pagkakamali. Pagkos tingnan natin yung kabilang side, piliin natin ang
mabuti. Huwag tayong magnasa ng mga bagay na pawang masama. Bagkus nasain natin ang mabuti. Nasain natin ang tama. Ito ang itinuturo ng Panginoon sa bawat isa. Sa ating huling panahon, kasama ni Apostol Pablo sa kanyang panahon, ipinuturo na lumakad tayo ayon sa kalooban ng Diyos, ayon sa Espiritu, sapagkat ito ang kung tayo ay pipili ng matuwid, ng may katwiran, ng kalugod-lugod sa Diyos. Sabi, matalino ang tao na pinili ang matuwid para sa Diyos. Gusto nyo ba kayo ay tawaging matalino? Sinong gusto na matawag ng matalino? Wala. Sorry po. Baka yung matalino lang na gusto nyo, yung maging genius kayo. Hindi po. Yung maging matalino, yung mga gagawin mo, yung mga pagpapasya mo, ayon sa pasya ng Diyos, ayon sa kalooban ng Diyos. Yun ang tinatawag na matalino. Yung matalino na panlupa, dito lang yun. Hindi yung panglangit. O pwede rin tayong tawaging matalino, pero dito lang yun. At hindi yun kinikilala ng Diyos na matalino. Mga pangkaraniwang tao lang ang para sa kanila lang yun. Pero yung matalino sa harapan ng Diyos, una, dapat siya ay maging isang mananampalataya. Dapat siya ay maging isang Kristiyano. Amen? Sabi sa paksa, matalino ang tao na siya ay lumalakad ng matuwid. Bakit po? Sapagkat tulad ka ng isang tao, sabi doon sa ng Panginoon, na tulad ka ng isang tao na matalino na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng isang bato. Nagano ng Panginoon ng kwento na yun, di ba? Nagtayo ng bahay sa bato, sa isang bato, saka sa buhangin. Pero ang matalinong tinutukoy, yung nagtayo sa ibabaw ng bato. At ang bato pong iyon na tinutukoy, walang iba kundi si Kristo. Si Jesus ang tinutukoy doon. At kahit anong sakuna, kahirapan ang dumating sa ating buhay, hindi tayo matitinag, hindi tayo babaksak sapagkat ang Diyos ang nakaagapay sa atin, ang nag-iingat sa atin. Yan po ay nasa aklat ng Mateo, Kapitulo 7, talatang 24 hanggang talatang 27. Kung inyong bubuksan sa ating mga Biblia. Tama ba na ikaw ay dapat maging tagasunod ni Jesus? Ang sagot ay tama. Sapagkat yun ang kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos ay ganapin natin yung tama, yung mabuti. Gawin natin yun ang dapat sa pagpili, ang agad titingnan natin yung mabuti, yung tama. At alam na natin kung ano yung tama at yung mabuti. Nung mga magulang ng mga Israel, nung araw, alam na nila yung tama at mabuti. Kaya lang, mas pinili nila ang hindi sumunod. At naranasan naman nila ang parusa ng Diyos. Kaya ang sabi po ng Ecclesiastes, chapter 12, alalahanin natin ng Diyos habang nasa kalakasan. Habang nasa kabataan. Habang tayo ay pwede pang tumugon, pwede pang may magagawa, malinaw pang iisip natin.
At sa mga panahon na yon, doon natin dapat makilala ang Diyos, yung malinaw ang ating isip. Mahirap na ang isang tao kumilala sa Diyos nang hindi malinaw ang kanyang isip. Dapat nasa ayos yung kanyang isip. Para yung Diyos, yung ating Panginoong Hesus na kanyang tatanggapin, sa sampalatayanan kikilalanin, ay malinaw na kanyang tinanggap. Tama? Kasi iba pwedeng tinanggap niya ang Panginoon, pero hindi malinaw yung isip niya, gulong-gulo. Kaya pagdating, tinanggap ko ba ang Panginoon? Parang hindi. Kasi, still, andun pa rin siya sa dati niyang buhay. Ano sabi ng 2 Corinthians chapter 5, verse 17? Si Apostol Pablo pa rin ang nagsasabi doon, di ba? Ang sabi doon, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Yan po. Ito yung doktrina ni Pablo. Ito yung kanyang belief. Naniniwala siya kapag ang isang tao totoong nakipagkaisa sa Panginoon, bago na siyang nilalang. At dapat maging totoo yon. At dapat umiral yon. Kaya kung tayo ay nakikita natin yung ating sarili, yung ating buhay, parang nasa nagugulumihanan pa. Paglinawin natin yung ating isip, yung ating puso. Then, kung malabo pala sa atin yung relasyon natin sa Diyos, ngayon natin gawin. Kung malinaw na ang ating isip. Sabi, alalahanin mo ang Diyos habang nasa kalakasan. Opo? Tama po ba yun? Habang maayos, habang kumpleto yung ating kondisyon. Diba? Kapag nasa kondisyon tayo, lahat ng gagawin natin ay tama. Ano ang requirements para tayo ay mapabilang sa karya ng Diyos, para tayo ay maging Kristiyano? Kasi yun ang unang dapat na makita sa atin. Ang matalino, siya ay merong kaugnayan sa Diyos. Sabi natin, di ba, yung wisdom, ang pagtingin ng Diyos sa wisdom, ay yung tayo ay merong kaugnayan sa Diyos. Matalino tayo, wala naman tayong kaugnayan sa Diyos, useless. Sabi natin, dito lang yung sa lupa. Kaya kung magyayabang ka na matalino ka, dito lang yon. Dapat doon natin ipagmalaki sa Panginoon. Yung katalinuhan natin, yung meron tayong kaalaman, ay ang Diyos ang matutuwa. Ikaw ay matalino. Ikaw ay lingkod ng Diyos. Requirements. Gawin mong tama ang buhay natin. Humingi tayo ng tawad sa Diyos. Pagsisihan natin ang nagawang kasalanan. Manampalataya na si Jesus ay tunay na Diyos. Nandiyan po yan sa Roma chapter 10 verse 9. Sa Acts chapter 2 verse 38. Napiliin natin si Kristo. Ipahayag mula sa ating mga labi na si Jesus ay siyang, kahit na siya ay nasa anyong tao, kikilalanin natin na siya ay Diyos. Siya ay mula sa Diyos. At namatay siya at muling nabuhay. Yun po yung pagsisimula na matatawag na ikaw ay matalino. Kasi susunod ka na eh. Sabi, wala na yung dati nating pagkatao. Tayo ay bago ng nilalang. Tayo ay bago na. Ang nangunguna na sa atin ay ang mga paalala, salita ng ating Panginoon.
Ano ang magiging bunga nito sa ating buhay? Ang sabi, magkakaroon ka ng bahagi sa kaharian ng langit. Meron kang eternal life. Meron kang eternal place na ang tawag ay heaven. Langit. Ano sabi ng Matthew 11:28 hanggang 30? Sabi, kayong lahat ng nabibigatan, lumapit kayo sa akin. At kayo'y aking, pagpapahingayin ang inyong mga kaluluwa. So, kaluluwa ang binabanggit ng Panginoon. Hindi yung ating, kalooban, hindi yung ating katawan. Sabi yung kaluluwa, yung nakakaramdam ng kabigatan. Kayong lahat ng nabibigatan ay aking pagpapahingahin. So yung soul, you shall find rest unto your soul. Makakasumpong ka ng kapahingahan. So yung soul ang tinutukoy ng Panginoon. So saan pupunta yung soul? Kung saan tatanggap ng rest. Place, eternal life, eternal place. Sa piling ng Diyos. Pero kahit na tayo ay buhay pa, mararamdaman na rin natin yung pag-iingat ng Diyos. Yung kanyang pagsubaybay, yung kanyang presensya. Hindi lamang po yun. Tayo ay nagkakaroon ng bahagi para sa kaharian ng Diyos. Ano yung bahagi? Nagdadala tayo, nagdadagdag tayo ng mga kaluluwa sa Panginoon. Kaya lagi natin paalala, hindi lamang ako tinawag, hindi lamang ako sumampalataya, hindi lamang ako dapat tawaging Kristiyano, kundi ako ay maging tagapagpahayag, tagapagbahagi. Ano sinasabi ng Matthew 28, verse 18 hanggang 20? Go ye and make disciple. Humayo kayo sa lahat ng dako, sa lahat ng bansa. Kaya hindi tayo nakakilala ngayon, tatayo na lang o uupo sa isang lugar, maghihintay kung kailan tayo susunduin ng Panginoon. Hindi yun. Tayo ay hahayo, lalakad, magbabahagi para sa kaharian ng Diyos. Magdadagdag ng mga kaluluwa. Hindi gusto ng Diyos na ikaw lang ang pupunta sa langit. Hindi gusto ng Diyos na ako lang ang pupunta sa langit. Paano naman yung asawa ko? Paano naman yung mga anak natin? Yung mga mahal natin sa buhay? Gusto mo, kayo lang ang pupunta sa langit? Kalungkot naman. Di ba? Kung dito gusto natin kasama yung pamilya natin, ayaw natin mag-iwahiwalay. Tapos sa langit gusto natin, iwahiwalay tayo. Mahal ng Diyos ang bawat pamilya. Kaya nga, nung sinasabi yung mga kasaysayan, nung si Cornelio ay nakakilala sa Panginoon, kasama yung kanyang, sambahayan. Yung sinabi ni Pablo doon sa jailer, paano ako maliligtas? Ang sabi ni Pablo, sumampalataya ka, maliligtas ka, pati ang iyong sambahayan. Ano ginawa ng Diyos kay Noah? Hindi nakita ng Diyos, dahil nakita ng Diyos si Noah, matuwid, nag-iisang matuwid si Noah. May pamilya na si Noah, may mga anak na si Noah. Anong ginawa? Sinama ng Diyos yung pamilya ni Noah. Pero sabi doon, nakita ng Diyos si Noah ay matuwid. So hindi agad dinatulad ng Diyos ang pamilya ni Noah. 100 years pa ang dumaan. So kaya habang nabubuhay si Noah, kung hindi nung panahon na yun, kung pinili man ng Diyos si Noah, yung pamilya niya hindi pa nakakilala sa Panginoon, hindi pa sumasamba sa Diyos, siguro sa 100 years naniwala na yung pamilya ni Noah sa Diyos. Tama ba?
Sila na lang magkakasama eh. Kaya tayo ganun din. Kung ang pamilya natin, kasama natin sa tahanan, hindi pa nakakilala, magtiyaga tayo. Ang Diyos, pinaghintay si Noah ng 120. 5 taon, 3 taon, naiinip na tayo. Hindi pa nakakakilala yung anak ko. Diba? Huwag tayong mainip. Sapagkat mahal ng Diyos ang ating pamilya. Gusto niya sama-sama tayo. Kaya si Noah, buong pamilya niya, pati manugang niya, kasama. Anong purpose? Para mabuhay sa susunod na, henerasyon. Namatay lahat ng tao, nalunod. Pero yung pamilya niya nagsimula ng bagong, lungsod. Bagong tahanan. Sabi ng Panginoon, kalatin ninyo ang daigdig. Kaya kasama tayo sa lahi ni Sem. Anong pakulay natin? Mga kayumanggi. Yan. Mapusyaw. Diba? Hindi mga mapuputla. Yan. So, ganun din sa atin. Hindi lang tayo ang dapat maging Kristiyano. Dapat lahat makasama natin. At gusto ng Diyos makasama. Hindi lang tayo doon sa langit, kundi lahat ng mga bawat isa. Anong dahilan ng bakit si Kristo ay namatay doon sa krus? Hindi para sa isang tao lang. Para sa lahat. Para sa lahat. Kaya, i-share natin ang mabuting balita. Mga kabataan, i-share ninyo ang mabuting balita. Ibahagi ninyo ang tungkol kay Kristo. Mga magulang, ibahagi natin ang tungkol kay Kristo. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos. Hindi lamang ang maging Kristiyano sa ilalim ng ating unang puntos na pagpili ng tama. Kundi sabi, pili natin na ang buhay ay sa Diyos umaasa. Hayaan natin yung ating buhay ay sa Diyos umaasa. Maganda na tayo ay hindi, sabi nga natin kanina, hindi tayo nasisilaw sa kinang ng mundo gaya ni Lot. Nung nakita niya yung ganda ng Sodoma at Gomorrah doon sa Jordan, sa kapatagan ng Jordan, nakita niya. Pero kung yun naman ay magdudulot sa ating paglayo sa paglilingkod sa Diyos, tingnan natin itong pagkakamali ni Lot. Bagkus sabi, matuto tayo na maging kontento sa anumang bagay na meron tayo. Binubura ng Diyos, ini-erase ng Diyos yung mga pagnanasa natin na hindi maganda. Simula na tayo ay makakilala sa Panginoon. Naniniwala po ba kayo doon? Kung dati, sabi natin, gahaman ako. Pero binigyan ng Diyos na ako ay makakilala sa Kanya. Binigyan na ako ng Diyos ng pagkakataon na makakilala sa Kanya. Lahat ng pangarap ko, sabi ko, gusto ko mangyari. Pero binura ng Diyos ang lahat na yan. At hinayaan ng Diyos sa aking buhay ng lahat ng gusto mo, ang Diyos ang gagawa, hindi tayo, hindi ako. Diba? Hindi ba nakakatuwa na magkaroon ka ng mga bagay na sabi mo, hindi mo pinaghirapan. Pero pinanalangin mo sa Panginoon. Tama ba? Diba? Hindi mo pinaghirapan. Hindi yung pinagkanda, ugod mo ng oras, panahon, tapos wala ring silbi. Pero kung ito ay papaubaya mo sa Panginoon, iasa mo sa Diyos, darating ng walang, hindi mo ina-expect. Ang tawag dyan ay
blessing. Diba? Blessing. Oh. Hindi ba mapalad kayo na nagkaroon kayo ng bagong pamilya? Sa buhay ninyo, nakapili kayo ng inyong kapartner sa buhay na hindi magdudulot na makaapekto sa inyong paglilingkod sa Diyos. Yun yung sinasabi natin, yung area ng ating buhay. Yung una ay sa Diyos. Kaya kailangan tayo ay may kaugnayan sa Panginoon. Ngayon sa buhay natin na makakapekto sa ating relasyon sa Panginoon. So yung pagpili natin ng ating kapartner, pagpili natin ng ating trabaho, mga kaibigan, yung hindi maglalayo sa atin. Oh. Ako sa isang naging prinsipyo ko noon, nung nakakilala ko sa Panginoon. Sabi ko sa mga naging karelasyon ko, huwag nyo naman sabihin marami. Naging karelasyon ko. Sabi ko, kung ako ay pagpipiliin mo, ikaw at sa Diyos, hindi kita pipiliin. Ang Diyos ang pipiliin ko. Tama ba yung decision ko? Amen, tama. Kaya binigyan ako ng mabait na asawa, matulungin na asawa, maalalahanin na asawa, masipag na asawa. Oh. Di ba? At dahil binigyan ako ng mabait na asawa, at binigyan pa ako ng mabait na biyenan. Oh. Na yung pala, yung mga panalangin ko, dahil sa pagpili ko ng tama, yung tinugon ng Diyos, doon pumasok yung mga panalangin ko sa Panginoon. Ang dagdag pa, sabi ko pa sa sarili ko, sa Panginoon, Panginoon, naniniwala ako na hindi man ako magkaroon ng mga bago, kahit luma, magkakaroon ako. Oh, di ba? Kasi yung contentment nandoon. Oh. Mamaya paglabas nyo, tingnan nyo, may bago tayong rep dyan. Oh, galing sa mabait kong hipag. Oh, di ba? Oh, yung hipag ko, kinakausap ng Diyos, sabi, pag may bago ka, alalahanin mo sila Leia at si Pastor Arthur. Kaya lahat ng mga papalitan niya, kami agad ang kanyang naalala. Oh, nung nakabili sila ng bagong sasakyan, dinala yung ating Apex. Di ba? Hindi ko yun. Pero ang Diyos ang nagbigay. Sabi, ang buhay natin pipiliin ay umaasa sa Diyos. Pag ito ay ginawa natin, gagawin ng Diyos ang makabubuti sa iyo. Hindi ko kayo yung iniinggit. Pinapakilala ko kung anong ginagawa ng Diyos sa buhay natin. At kung paano natin ito panghahawakan sa buhay natin. Meron nga tayong kaibigan walang sawa sa pagtulong sa akin. Pero minsan, pinipigilan ko na. Sabi ko, tama. Kung kailangan ko, sasabihin ko. Kung hindi naman, saka na lang. Kasi, andun na yung contentment Yun yung tinuro ng Diyos. Sapagkat naniniwala ko, God will provide everything our needs. Sabi doon sa Matthew 6:33, di ba? Pag sumakita ninyo, hanapin ang kaharian ng Diyos, ang kalooban ng Panginoon. At ang lahat ng inyong kailangan, ang Diyos ang magdadagdag. Hahabulin tayo ng blessing ng Panginoon. Kahit ayaw mo, ang Diyos pangako niya yun. Kahit ayaw mo. Hahabulin ka ng pagpapala. Para saan? Para sa ating pamilya.
para patuloy tayong makapaglingkod sa Diyos. Sapagkat kung ating uunahin ang Diyos at ang kanyang kalooban, hindi ka magkukulang. Panghawakan natin yan sapagkat yan ang pangako ng Panginoon. Kung ang buhay ay sa Diyos umaasa, inilalayo tayo nito sa lahat ng pagkapahamak. Kasi yung pinili mo ay matuwid. Yung pinili mo ay tama. Yung pinili mo ay mabuti. Dagdag pa dito, matuto sa mga paalala na magdudulot ng matuwid na buhay. Ang sabi ng 1 Corinthians chapter 10 verse 6, yun pa rin. Ang sabi, ang lahat ng mga nangyayaring iyon ay babala sa atin upang huwag tayong magangad ng masamang bagay gaya ng ginawa nila. So matuto sa mga paalala na magdudulot ng matuwid na buhay. Ibig sabihin, tingnan natin ngayon, doon tayo sa paalala ngayon. Ano ba yung layunin ng paalala? Sabi ni Pablo, sabi, upang ang bawat isa ay maturuan, matuto. Sabi, upang tayo namang nabubuhay, verse 11, ngayong mga huling araw ay matuto, maturuan. Kaya saan tayo? Para matuto. Sabi, sa mga paalala. Pakinggan natin yung mga paalala. Pakinggan natin yung mga payo. Kanino tayo unang dapat humingi ng payo? Sabi ni Santiago sa Kapitulo 1, talatang 5 hanggang 8. Sabi, humingi ka sa Diyos. Kulang ka sa karunungan, kulang ka sa kaalaman, humingi ka sa Diyos. Ibig sabihin yung sinabi natin kanina, magkaroon muna tayo ng kaugnayan, relasyon sa Panginoon. Kailangan muna ang Diyos, si Jesus, papasukin mo sa buhay mo at ikaw ay mapapabilang sa matalino, sa itinuturing na matalino. So kailangan ang Diyos muna ang uunahin natin. Seek ye first the kingdom of God. Dahil yung mga magulang na Israel ay sabi, sila ay merong mga kasaysayan ng pagkakamali at lumalayo sa Diyos. Dahil kulang sila sa kaalaman, kulang sila sa Panginoon, kulang sila sa pagsunod, wala silang pagkilala sa Panginoon. Kaya sila ay nasadlak, nagresulta ng pagkapahamak. Ganon din si Lot. Pinili niya yung magandang buhay. Hindi siya umasa sa Diyos. Nakita niya yung ganda ng paligid. Kaya ano nangyari sa kanya? Nasabi ng pinasa natin sa Genesis, ang tao roon ay masasama. Hindi kumikilala sa Panginoon. Mga mangmang. Bakit tayo hihingi sa Diyos? Sabi, sapagkat siya ang nagbibigay ng kaalaman. Yung wisdom na gusto nating pairalin ay hindi sa sarili natin. Ito ay mula sa Diyos. Hayaan natin yung magkokontrol sa buhay natin ay ang kapangyarihan ng Panginoon. Hindi yung kapangyarihan ng ating sarili. Hindi na tayo ang nasusunod, hindi na yung kalooban natin, kundi ang kalooban ng Diyos. Hayaan natin magsimula ang Diyos na manguna sa ating buhay. At siya ay magbibigay ng mga wisdom, mga gagawin natin, mga magiging pagpapasya natin ay magiging tama at magiging mabuti. Hindi lamang sa Panginoon. Tayo ay meron ng relasyon sa Diyos. Tinutulungan na tayo ng Panginoon. Pagko sasabi, makinig din tayo sa mga eksperto, sa mga professional, sa mga matatanda,
sa mga meron ng karanasan, sa mga meron ng kaalaman. Sabi ng Proverbs chapter 11, Kawikaan chapter 11, silip po tayo. Verse 14. Sa kakulangan ng tuntunin, ang bansa ay bumabagsak. Ngunit sa payo ng nakararami, tagumpay ay tiyak. (12:15) ng Kawikaan, dagdagan natin. 12:15, ang akala ng mangmang ay siya lamang ang tama, ngunit handang tumanggap ng payo ang taong may unawa, may talino. Ang hindi nakikinig, yung akala tama siya, ang sabi ng sumulat si Haring Solomon, ito ay mangmang, akala niya lang matalino siya. Diba? Pero yung nakakaunawa, yun ang matalino. Yun ang nakikinig. Yun ang tumatanggap ng payo. Nakainkwentro na ba kayo na lumapit sa inyo, humingi ng payo, sa huli hindi naman sumunod sa inyo? Di ba? Hihingi, lalapit. Tapos sa huli, siya rin ang nasunod. Anong tawag doon? Sabi sa Kawikaan, mangmang. Diba? Matalino ang sa payo ay nakikinig. Unang kanyang source, ang Biblia, ang Diyos, ang paalala ng Biblia, ang paalala ng mga may karanasan, no? Ng mga matatanda, yung mga matured Christian. Yan. Kaya huwag tayong magkatubili. Kung tayo ay merong problema, lumapit tayo sa Kanya. Kasama yan sa hinihingi sa atin. Pero pag tayo lumapit, tumingin ng payo, ay handa kang makinig. Handa kang sumunod. Hindi yung sa uli, ikaw din ang masusunod. No? Kaya sabi pa doon, ipagkatiwala sa Diyos ang lahat. No? Hayaan natin sa Panginoon. Dagdag pa po doon, matuto sa mga nagawang kamalian na hindi naging matuwid sa Diyos. Yun yung pangatlong puntos. Matuto sa mga nagawang kamalian na hindi matuwid sa Diyos. Yun po yung sinasabi ng chapter 10 ng Korinto mula sa talatang 6 hanggang talatang 11. Ang lahat ng mga nangyaring yon ay babala sa atin upang wag tayong magangad ng masasamang bagay. Verse 11, nangyari iyon sa kanila bilang babala sa iba, bilang pagtuturo sa iba, paalala sa iba. Kanino yon? Sa atin ngayon. Sa atin yung tinuturo. Binabalaan tayo, winawarningan tayo, pinibigyan tayo ng instruction na ito ang ating gawin. Matuto sa mga kamalian na hindi naging matuwid. Ano ang dapat nating maging tugo sa mga kamalian sa buhay? Siyempre, walang iba kundi matuto. Sa lingwahe natin, ang sabi, madala ka. Diba? Sabi, madala ka, tumigil ka na. Yun. Maintindihan mo ang sinasabi sa'yo. Madala ka. Sabihin, ilagay mo sa isip mo, huwag mong kalimutan. Yun yung paalala, yun yung babala. Halimbawa ng kay Lot, yung ating binibigay na halimbawa. Sample. Madala ka. Doon sa ginawa ni Lot, madala ka. Matuto ka. Ngayon, ano yung tugon? Titingnan natin yung mistake ni Lot, kung ano yung kanyang ginawa, inayos niya yung buhay niya. Ang sabi doon sa Genesis,
chapter 19, verse 13 hanggang 19, ay sumunod si Lot nung sinundo sila ng mga anghel, ng mga taong bumisita sa kanila. Yung mga kaibigan ni Abraham na galing doon bago pumunta kay Lot. At pinasasabi na pupuksain ng Diyos ang Sodoma at Gomorrah. Oh. Nakita ni Lot yung buhay niya talaga doon. Tama, na nagkamali siya. Kaya sabi, sila ay nakinig. Basa. Ayun, nagkikwento ako ng 19, Genesis 19. Okay, 19 verse 13. 13 at sumunod. Ang sabi, sapagkat gugunawin na namin ang lungsod na ito, pinakinggan ni Yahweh ang mabibigat na sumbong laban sa mga taga-Sodoma at pinupunta kami ni Yahweh upang wasakin ang lungsod na ito. Kaya't pinuntahan ni Lot ang mga mapapangasawa ng kanyang mga anak na babae at sinabi sa kanila, umalis na kayo agad sapagkat wawasakin ni Yahweh ang lungsod na ito. Ngunit akala niya ay nagbibiro lamang si Lot. Nang magbubok ang liwayway, hinapura ng mga anghel si Lot. Magmadali ka, umalis na kayo ng iyong asawa at mga anak nang hindi kayo madamay sa pagkawasak ng lungsod. Nagatubili pa si Lot, ngunit sa habag ni Yahweh, halos kalad ka rin na sila ng mga lalaki palabas ng lungsod. Pagkatapos, isa sa mga anghel ay nagsabi, iligtas ninyo ang inyong sarili, huwag kayong lilingon o hihinto sa libis, magtago kayo sa kaburulan para hindi kayo mamatay. Ngunit sumagot si Lot, huwag na po roon, Ginoo, napakalaki na ng utang na loob ko sa inyo. Napakabuti ninyo at iniligtas ninyo ako, ngunit napakalayo ng mga kaburulan. Baka hindi na ako makarating doon ng buhay. So, nakita natin na kinilala niya ang habag ng Diyos. Sa habag ng Diyos, talagang gustong iligtas ng Diyos si Lot eh. Kaya sabi sa mga, kalad ka rin nyo na. Oh, ay hirap na kinakalad eh. Oh, kasi may time nang gagawin ng Panginoon at ayaw ng Diyos maabutan si Lot, yung kanyang pamilya. So ito yung tama na ginawa ni Lot. Natuto siya sa kanyang kamalian. Kaya kahit na kalad-kalad siya, sunod siya. Di ba? Hindi na siya nagreklamo. Ang nireklamo lang, yung malayo, sabi niya dito na lang, labis-labis na yung utang na loob ko sa inyo. Kasi nakita niya yung pagliligtas sa kanila. So tayo ganun din, matuto tayo sa pagkakamali. At kahit yung pagsunod natin sa tama, kahit na ito mahirap gawin, katulad ni Lot, hayaan natin sapagkat makabubuti ito para sa atin. Kabaliktaran ang ginawa ng asawa ni Lot. Diba? Yung binili, sabi, huwag kayong lilingon upang hindi kayo mamatay. Anong ginawa ni Lot? Si Mrs. Lot. Lumingon. Hindi siya naniwala sa paalala ng Panginoon. Siya ay naging haliging asin. Pumasyal kayo doon sa Jordan, makikita niyo po yun. Nandun pa. Pero hindi siya yung talagang hindi talagang isang parang nakatayo lang na poste. Pero sabi, siya ay naging haliging asin. Totoo yun na sinasabi sa Biblia, maniwala tayo. Si Pedro, nung kanyang makilala ng lubos ang Diyos, nung siya ay nabuhay na maguli, nagsisi siya sa kanyang nagawang kamalian. Kaya ang ginawa niya sa kanyang pagsisisi, naglingkod siya ng mainam sa Panginoon. Kaya kahit siya yung hagupitin, paluin, hulihin, wala na sa kanya. Kasi ang alam niya, andito na ako, naglilingkod ako sa Panginoon. Binabahagi niya ang tungkol kay Kristo. Ganon. Natuto siya sa kanyang pagkakamali. Kaya binayaran niya ng paglilingkod. Binayaran niya ng paglilingkod. Kasi nakita niya, mas masaya
ang naglilingkod sa Diyos. Si Pablo, inamin ni Pablo na ako ang pinakamasama dito sa mga Hudyo na to. Sa pananampalatayang Judaismo, kasi inusig niya ang Kristyanismo. Pero nung makilala niya si Kristo, sinuklian niya ng buhay, paglilingkod. Kasi totoo, yung kanyang pagkakamali, pinapapatay niya yung mga Kristiyano. Pero nagkaroon siya ng pag-asa pa. Nagpakilala ang Panginoon sa kanya. Sino ka, Panginoon? Sabi ni Pablo, ako si Jesus, ang iyong inuusig. Nakakatuwa. Tayo, bagamat nagkamali, pero gusto ng Diyos makabawi tayo sa ating mga pagkakamali. Di ba? Gusto ng Diyos makatayo tayo. Tumayo, bumalik, at maglingkod. Huwag na tayong magpatuloy. Sabi, talikuran natin yung mga bagay na hindi nais ng Diyos. Matalino ang tao na pinili ang buhay na matuwid para sa Panginoon. Sikapin natin sa ating sarili yung ating buhay. Sabi, maikli na lamang. Gawin natin, pairali natin dito yung tama, yung mabuti. Kung ang pagkukulang ng Israel nung araw dahil sa kanilang pagsamba sa Diyos-Diyosan at nagdulot ng kapahamakan, mahirap. Kaya dapat tingnan natin ito, matuto tayo. Ang pinili na hindi magpatuloy sa kamalian, ang pinili na hindi magpatuloy sa kasamaan, ang pinili na hindi magpatuloy sa kasalanan ay pinakamagandang bagay na magagawa natin, hindi para sa ating sarili lamang, kundi para sa Diyos na lumikha sa atin sapagkat siya ay banal. Patuloy tayo na matuto sa lahat ng paalala, masaganang buhay ang kapalit ng pangako ng Diyos kung tayo ay may karunungan at nabubuhay na kasama ng Panginoon. Nawa, tingnan natin yung ating mga pagkakamali. Ipagsisi natin sa Panginoon. Tingnan natin yung mabuti, yung gusto ng Diyos. At hindi mahirap pang sumunod sa Panginoon. Sapagkat meron siyang pangako na gagawin sa buhay nyo, sa buhay natin, pagkatapos na tayo ay susunod. Amen? Tayo po ay manalangin at magpasalamat sa Panginoon. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Salamat po sa mga paalala ng iyong mga salita. Salamat po sa mga karanasan ng mga unang mga tao noon, Panginoon, na sila ay pinili na maging masuwain at hindi sumunod sa iyo. At dumanas ng parusa na nagmumula sa iyo. Ngunit ang mga tao na sumunod, Panginoon, ay iyong pinagpala. At sa aming panahon, ito ay yung tinuturing na matalino po, Panginoon, sapagkat ikaw ang kanyang inasahan sa kanyang buhay. Siya ay katulad ng isang taong nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Ito yung mga taong kumilala sa iyo, Panginoon. Itinalaga ang kanilang buhay sa iyo, Panginoon. Isinuko at tinayaan na ikaw, O Diyos, ang mag-iingat at maggagabay sa kanyang buhay. Salamat, Panginoon, sa mga pagkakamali na aming nagawa, na pinaalala mo sa amin, at kami ay dapat pagsisi at patuloy na ikaw ay aming kilalanin, paglingkuran,
at sumunod sa iyo po, Panginoon. At mga pagpapala, biyaya ay darating sa aming buhay ayon sa iyong kalooban. Tulungan mo po ang bawat isa, Panginoon. Maging bahagi sila sa iyong karyaan. Maging katulong sila Panginoon, ang iyong mga anak, sa pagdadagdag ng mga kaluluwa sa iyong karyaan. Salamat po, Panginoon, sapagkat ito po ang nais mo na aming gawin. Ang mabuti, ang tama, ang matuwid sa iyong harapan. Salamat po, Panginoon. Ikaw ang aming maitaas at mapapurihan sa tayong pangalan ng Kristo Jesus. Amen.